kanila kasing pagpapakita ng suporta, no, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte, ay maaaring magsilbing pressure mechanism para sa ating mga mambabatas at sa publiko na rin, no. Gusto nila ritong bigyang diin yung kanilang paninindigan na unang-una kailangan magkaisa yung bansa, no, kaysa magpatuloy itong mga alitan natin na politikal. Sa aking pananaw, ano, ito ay parang ano lamang, ano, parang tip of the iceberg lang ika nga, no, na maaring magkasa ng mga susunod pa na mga ganitong pagkilos kung sakaling mananatiling bingi ang ating pamahalaan doon sa kanilang mga panawagan. Sir, at kumusta po ang assessment po ninyo sa nangyaring National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo kahapon? Well, basically, itong National Rally for Peace na isa katuparan naman nila ng mapayapa at siguro ang mas maganda tingnan natin dito kung ano ba talaga yung direksyon at ano ba yung dahilan, ano, ng pagkakaroon nito. So para sa akin, pinakita nito, no, yung lakas at impluwensya ng Iglesia ni Cristo sa politika ng Pilipinas, no. So bagamat yung layunin nito yung ipakita nga yung suporta kay VP Sara Duterte, may mas malalim na mensahe na gustong iparating dito ang INC, no. At ito yung katotohanan na sila ay nananatiling isang mahalagang aktor sa politika ng ating bansa. So yung epekto ng rally na to maaring magbunga ng mas matatag na suporta para sa pangalawang pangulo o maaari ring magdulot ng mas mataas na tensyon lalong-lalo na para sa opposition. So but in totality, I would say that ito ay isang paalala, no, sa konteksto ng politika na ang mga non-state actors tulad ng INC may mahalagang papel sa paghubog ng direksyon ng ating bansa. Prof, anong magiging implikasyon yan doon sa mga mambabatas na pipirma naman o hindi doon sa impeachment complaint dyan sa Kamara? Well, yung kanila kasing pagpapakita ng suporta, no, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte, ay maaaring magsilbing pressure mechanism para sa ating mga mambabatas at sa publiko na rin, no. Gusto nila ritong bigyang diin yung kanilang paninindigan na unang-una kailangan magkaisa yung bansa, no, kaysa magpatuloy itong mga alitan natin na politikal, no. So alam naman natin na ang INC matagal nang kilala yan sa kanilang block voting, no, na may malaking epekto talaga sa ating halalan. So itong ginawa nila kahapon, I think is really a manifestation. It's a show of force, no. It's a show of force that yung kanilang kakayahang magmobilisa ng kanilang mga miyembro, lalo na sa mga issue na may pambansang interes, nakita natin yun kahapon. So para sa akin, hindi lamang ito isang kilos protesta, kundi pagpapahayag ng kanilang kapangyarihan bilang isang institusyon na maaaring maka-impluwensya doon sa desisyon ng pamahalaan, particularly dito sa impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Kasi sa aking pananaw, ano, ito ay parang ano lamang, ano, parang tip of the iceberg lang ika nga, no, na maaring magkasa ng mga susunod pa na mga ganitong pagkilos kung sakaling mananatiling bingi ang ating pamahalaan doon sa kanilang mga panawagan, ano. So I think ito yung maaring magsilbing malaking epekto nito, no, lalong-lalo na dito sa ating mga mambabatas. Opo. Sa tingin po ninyo, Prof, mas nakabentahe dito si Vice President Sara Duterte sa ginawang National Rally kahapon dahil nga yung impeachment laban sa kanya? Well, definitely, no. Malaking puntos ito para kay VP Sara Duterte, no. Para ipakita na ang sumusuporta sa kanya ay isang malaking religious organization. I think this goes to show na meron siyang merong backing ng morality compass, ika nga, yung kanyang kasalukuyang posisyon at the moment, no. So mahalaga rin na maipakita rito, no, na despite and beyond itong unity ng INC,
dapat mahalaga na makita natin dito yung reaksyon ng mas malawak na publiko. No? So may mga sektor ng lipunan na maaring tumututol sa nangyayaring impeachment or mangyayari or kinakasang impeachment laban kay VP Sara Duterte, and itong ganitong mga aktibidad, no, it creates a perception, ano, to the public that baka hindi talaga naayon o hindi nararapat na magkaroon pa ng isang impeachment. Kasi here you have a big organization, a what do you call this, a very remarkable institution na ang kanilang sinusuportahan ay yung hindi na pagtuloy ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. At ito ay naglalayon na i-redirect yung ating bansa doon sa hanay ng kapayapaan, because alam ng Iglesia ni Cristo na ang impeachment proceeding is going to be very divisive, no? So para sa akin, hindi lamang naman ito pagbibigay ng suporta kay VP Sara Duterte, kundi pagbibigay din ng kahalagahan doon sa kapayapaan, because the impeachment is going to be very polarizing para sa atin, na instead na nakatuon ang ating atensyon at ang ating vision para sa ikaunlad ng ating bayan, masyado na naman tayong madiderail dahil dito na naman tayo papunta sa politika, no? So this is I think what the Iglesia ni Cristo really wants to attain here. Pero papaano naman sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil 'di ba binibigyang diin ng Iglesia ni Cristo na yung National Peace Rally ay bilang suporta doon sa kanyang naging pahayag na hindi na ituloy itong impeachment laban kay Vice President Duterte dahil nga hindi makabubuti sa bansa. Naging bentahe rin ho ba ito sa Pangulong Bongbong Marcos? Well, para sa akin kasi ang posisyon naman talaga nito ni President Bongbong Marcos, sabi nga niya, wag nang suportahan ang anumang impeachment laban sa ikalawang pangulo, no? That's the rhetoric of the president. Pero alam naman natin na maaring hindi ganon yung internal arrangement na nangyari between him and the leadership of the lower house. So itong naganap na show of force na to na Iglesia ni Cristo, may mas malalim na implication din nito, no, particularly doon sa darating na ating halalan na kung saan may mga administration candidates ang ating pangulo, no. So maybe the president is going to rectify or think twice about his position regarding this issue, because pwedeng maapektuhan yung kanyang mga sinusuportahang kandidato o susuportahang kandidato in the next elections. And syempre kapag hindi niya nakuha yung mayorya dito sa Senado, medyo may problema, no, madiderail yung kanyang legislative agenda at yung mga priority legislation niya, maaaring hindi ito masunod, ano. So I think the president is trying to also balance the situation here with what the Iglesia ni Cristo showed yesterday. Opo, pero Whether or not this is going to be successful, it is incumbent upon the president. Ano, ang layunin dito ko ng Iglesia ni Cristo kasi ipakita yung kanilang solido na pakikiisa at pakikisama kay VP Sara Duterte, at ipakita nila na meron silang boses. At ito naman ay nakita ng ating Pangulo. Opo, Prof. Ilan po sa mga inilahad din po doon sa Peace Rally ni Congressman Marcoleta, ito mga problema ng bansa na tulad ng pagtaas ng presyo ng mga pagkain at kuryente na siyang dapat tutukan ng pamahalaan. Itong mga ganitong issue ay hindi ho ba ay addressed to the President as well? Definitely, because it's an issue of governance and efficiency. So itong mga nailatag ni Congressman Dante Marcoleta,
naka-anchor din naman doon sa tinatawag natin na peace, no? Yung gusto nila talaga is rally for peace. But you can never have peace if you do not have any progress, no? In order for us to attain peace and development should be there initially. Paano naman tayo magkakaroon ng kaayusan at kaunlaran kung merong malaking unrest, no, yung ating mga kababayan dahil nga sa patuloy na paglobo ng ating utang, pagtaas ng presyo ng bilihin, yung kawalan ng mga basic social services, yung pag hindi tamang paggasta ng ating pondo. So all of these things will create yung mga avenues or pockets of political unrest, which is of course necessary, no, sa pagkakaroon natin ng kapayapaan. So I think tama yung binanggit ni Congressman Dante Marcoleta regarding these issues because these are very relevant in the first place. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Prof, sa tingin mo, yung nagyaring peace rally din, bilang suporta ba talaga kay Pangulong Bongbong Marcos o bilang pagtakip o pagprotekta lang lamang kay Vice President Sara Duterte, ayon na rin sa ilang reaksyon ng ilang mga kababayan? Well, basically, no, malinaw naman yung kanilang yung kanilang position, no, and they don't want the impeachment complaint to push through, no. So para sa akin, regardless of whoever is the person being impeached here, maliwanag yung kanilang layunin at yung rumihistro, no, sa taong bayan that the impeachment is really going to be very divisive. It's going to be very sabihin na natin polarizing, and at the same time, yun nga sabi ko kanina, maaaring maantala yung mga reforma at yung mga inisyatibo na nakakasana, no? So, kumbaga marami na tayong problema ngayon. Sobrang dami na. And if you're going to push forth with this impeachment, it's going to add more to the tension that's already there. It's going to create more problems for us because it's going to take the time of many of our lawmakers papunta dito sa isang impeachment na to na hindi naman natin alam in the end kung ano ba talaga ang kakahinatnan, ano? And yun nga, sabi ko nga, medyo yung timing is also a bit off, no? So ang layunin ng Iglesia ni Cristo rito basically is for us to tread the road towards peace. Wag na nating masyadong i-focus, no, yung ating mga lente dito sa impeachment proceeding na to.